Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Charles at welcome po sa aking daily devotion. Sa araw na ito, ating itutuloy ang series na Harnessing the Power of Words. I speak the truth with love. So, Ephesians chapter 4 verse 15 ang sabi rito. Rather speak the truth in love. We are to grow upon Him who is the head into cherish. So sinasabi rito na sabihin daw natin yung katotohanan ng may pagmamahal, no? So sa unang teaching, punta tayo, ang sabi rito, truth hurts when it pierces us. So totoo nga naman na talagang siguro pamilyar tayo dito sa katagang ito na truth hurts. So truth hurts when it pierces to us. So kadalasan talaga na kung ano yung katotohanan, kung ano yung totoo, yun yung nakakasakit sa atin, yun yung masakit sa atin. Maraming point sa buhay natin na yung katotohanan parang ang hirap-hirap tanggapin, parang ang hirap-hirap kainin o i-absorb. Pero ayun nga, na truth hurts when it pierces to us. May mga time sa buhay natin or may mga katotohanan talaga sa buhay natin na talagang tagos sa puso, to the point na hindi mo matanggap or ayaw mong tanggapin, ganun. So sa ikalawang sabi rito, truth set us free from the chains of lies. So yung katotohanan ay pinapalaya tayo nito sa kadena ng kasinungalingan. Kasi nga unang-una, kunyari, pag may isang tao tapat sa'yo, pag may isang tao mahal ka at sinasabi sa'yo yung totoo, na kahit na nakakasakit sa'yo, sasabihin niya talaga. So kumbaga, nakakawala tayo dun sa sa kasinungalingan, na kumbaga kesa na mamuhay tayo dun sa kasinungalingan na tama ka, na tama yung ginagawa mo, na walang mali sa'yo, hindi. Kumbaga, yung katotohanan ang magpapalaya sa atin sa mga maling akala natin, sa mga maling pagkaunawa natin, sa mga maling kaisipan natin. So the truth sets us free from the chains of life. So of lies, So sa ikatlong teaching, ang sabi nito, truth keeps true love apart from false love. So yung katotohanan at saka yung pagmamahal, magkapatid yan, magkasama yan. So sinasabi rito na ang isang tao, kapag sinasabi sa iyo yung totoo, mahal ka niyan. Ang isang tao, kapag kumbaga parang kahit na masaktan ka dun sa katotohanan, kahit na ma-offend ka dun sa katotohanan, sasabihin niya yan dahil mahal ka niya, dahil gusto kanya mabago, dahil gusto kanyang ma-improve, ganon. So yung katotohanan at pagmamahal, magkasama yan. Hindi mo mapaghihiwalay yan. Hindi mo masasabing mahal mo yung isang tao o yung isang bagay and at the same time nagsisinungaling ka sa kanya. So ayun, the truth keeps true love apart from false love. So ayun nga, kung gusto mong malaman kung totoong pag-ibig o hindi totoong pag-ibig yung nararanasan mo, dapat malaman mo or dapat makita mo na nandun yung katapatan, nandun yung katotohanan. So ito tayo sa application, paano nga ba natin ito may apply sa ating mga buhay? Speak truth in love. So kapag tayo nagsasalita ng katotohanan, dapat sabihin natin to ng may pagmamahal, dahil sabi nga kanina, truth hurts when it pierces us, ganon. So yun na nga, masakit na nga yung sasabihin mo, tapos sasabihin mo pa yun ng sa hindi magandang paraan. Masakit na nga yung katotohanan, masakit na nga sasabihin mo, tapos sasabihin mo pa yun na galit ka, sasabihin mo pa yun na parang nalalait ka, ganon. So kumbaga, sinasabi rito na speak truth with love. So kapag nagsasabi tayo ng katotohanan, yes, makaka-open tayo, makakapanakit tayo ng damdamin ng ibang tao, pero sabihin natin yun ng may kasamang pagmamahal. Sabihin natin yon na dahil may pake tayo sa tao.
So sa ikalawang application ng sabi dito is speak the truth with humility. So kapag tayo nagsasabi tayo ng katotohanan, kapag tayo ay point out tayo ng katotohanan ng ibang tao na maaaring maka-offend sa kanila, dapat sabihin natin ito ng may humility. Sabihin natin ito ng hindi tayo nagmamataas. Kumbaga, wag mong sabihin yung katotohanan or yung pagkakamali. Wag mong i-point out yung pagkakamali ng isang tao sa way na parang nagmamataas ka, sa way na parang kinokondem mo siya dahil ginagawa niya yun, ganun. So kumbaga, speak truth with humility. Dapat kapag nagsasabi, magpakumbaba pa rin tayo. Dapat kapag nagsasabi ng totoo, wag nating ilagay sa taas yung sarili natin. Wag natin ikumpara yung sarili natin doon sa isang tao. So sa ikatlong application na sabi dito is speak the truth with integrity. So yung paninindigan ba or yung katotohanan na kumbaga yung pagiging tao mo, kumbaga yung katotohanan na sa'yo, yun yung sumusukat ng kung anong klaseng tao ka eh. So kumbaga speak the truth with integrity. Dapat mag-stand ka sa truth, ganun. So sinasabi rito na magre-reflect sa iyo or sa mga sinasabi mo or sa mga kumbaga kapag kasi ang isang tao ay ganoon nga hindi siya kumbaga sinasabi niya yung mali sa iyo or yung mga hindi magandang bagay sa iyo dahil gusto kanya mabago. So kumbaga yun yung nagsasabi kung anong klase siyang tao. Ibig sabihin mapagmahal siya, ibig sabihin gusto kanya mabago, ibig sabihin may paki siya sa iyo. So speak the truth with integrity. So yun lamang po, napakarami kong natutunan sa araw na ito. Maraming salamat. Glory to God.